lahat ngayon. Ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at hindi matapat. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang Anak ng Tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit hindi hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na hindi hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang kwento po ni Propeta Jonas na binanggit ni Jesus sa Ebanghelyo ay matatagpuan natin sa matandang tipan. Isinugo ng Panginoong Diyos si Jonas sa lungsod ng Ninive upang ipangaral ang panawagan ng pagpapagong buhay at pagsisisi. Noong una po, tinangka ni Jonas na takasan ang misyong ito. Ngunit sa huli, sumunod din siya. Ipinahayag niya sa mga taga-Ninive na gugunawin ng Diyos ang kanilang lungsod sa loob ng 40 araw dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa halip na magmatigas ang buong mamamayan ng Ninive mula sa pinakamababang alipin hanggang sa kanilang harit reyna, nagdamit ng sako, naupo sa abo, nag-ayuno bilang tanda ng kanilang taos-pusong pagsisisi.
Dahil sa kanilang pagbabalik loob, nagbago ang pasya ng Diyos at hindi niya itinuloy ang paggunaw sa kanilang bayan. Sa ating ebanghelyo, humihingi ang mga Pariseyo ng isang patunay o palatandaan mula sa langit. Ngunit ito ang sagot ni Jesus. Napakasama at hindi tapat ang lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa tanda ni Propeta Jonas. Ano po ang kahulugan ng tanda ni Jonas sa ating buhay ngayon bilang mga deboto? Ang tanda ni Jonas ay ang hamon ng radikal na pagbabago at pagpapatawad. Si Jonas, noong una, may matinding galit at puot sa mga taga-Ninive. Ayaw niya silang patawarin ng Diyos. Ngunit kinakailangan niyang palayain ang kaniyang sarili mula sa galit na iyon upang maisakatuparan ang plano ng Diyos. Mga kapatid, marami sa atin ngayon mas pinipili pa ring mamuhay sa animoy bugso ng galit, hinanakit at poot. Kung tutuusin, kapag pinatagal natin ang ganitong sitwasyon, tayo ang laging talo. Ninanakawan natin ang ating sarili ng kalayaan at kapayapaan. Kapag malaya sa galit ang ating puso, doon lamang mas madaling papasok ang pagbabagong buhay. Hindi nais ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno na mag-imbak tayo ng mga hinanakit sa ating kalooban. Habang pinagmamasdan natin si Jesus Nazareno, napasan ang kaniyang krus. Ipinapaalala niya sa atin na binuhat niya ang bigat ng ating kasalanan upang tayo ay lumaya. Hindi upang maging alipin ng ating mga galit at puot sa buhay. Kaya nais ni Jesus Nazareno, magkaroon tayo ng isang pusong marunong magpatawad, pusong may sapat na pagpapakumbaba upang humingi rin tayo ng tawad kung tayo naman ang nagkamali at nakasakit ng damdamin ng kapwa. Mga kapatid, imbis na maghanap tayo sa Diyos ng mga kamanghamanghang palatandaan o milagro bago tayo magbago, bakit hindi lang natin siya panaligan ng buong puso at pagtitiwala? Ang taong may malalim na pagtitiwala sa Diyos, kailanman hindi mabibigo at kailanman hindi rin siya pababayaan ni Jesus Nazareno. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.